Samantala, sa Masbate po ay nahihirapan po makabangon yung mga residente mula sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda. At mula sa Masbate City, may live report si Rida Reyes. Rida? Pia, malakas pa rin ang hangin pero sa wakas ay nakatikim na rin tayo dito ng maaliwalas na panahon ngayong araw. Isang araw yan matapos nga maramdaman dito ang bagsik niya Super Typhoon Yolanda. Sumilip na ang sikat ng araw sa Masbate City. Senyales na tapos ng unos dala ng Super Typhoon Yolanda. Tuyo na ang mga kalsada. Kalmado na rin ang dagat. Kaya ang mga mangingisda muling nakapalaot matapos ang isang linggong walang kabuhayan. Pero hindi si Mang Ramil. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo makapalaot? Ay, hindi pa. Hindi pa. Kasi, namin kasi yung bagyo pa kapag may pahabol yan na ultimo talaga nga na malakas pa rin. Siguro lang kasi mahirap ng buhay. Si Mang Renato, matatagalan daw bago maibalik sa normal ang buhay dahil wala na siyang babalikang bahay. Ang naglulang, parang hindi mo rin nais na babagsak. Kasi sa lahat naman, pinaghirapan mo kaya siyempre masakit din naman. Laki na pasalamat ko, gawa nang walang naman nangyari sa pamilya ko, bahay lang, okay lang po yun. Ang ilang residente, pansamantala pa rin nanunuluyan sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng mga relief operations at sa mga goods. Sa mga evacuees natin na nasa high risk pa rin yung nasa along the shoreline and the river banks, hindi pa namin sila ina-advise na bumalik sa kanilang kanya-kanilang bahay. Nung nagkaroon ng gale warning nga supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Masbate, samantala nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations ng otoridad para malaman ang kabuang lawak ng pinsala sa buong lalawigan. Yeah? Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat, Rida Reyes.